Alam nyo po ba, napahiya ng matindi at na-back to you ng matindi itong si Pia Cayetano dito po kay Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Kasi nga, binanggit ni Senator Raffy Tulfo yung problema niya, mga kababayan, dito po kay Alan Peter Cayetano. At ngayon nga, ipinasok ni Pia Cayetano yung salitang drama, kaya na-back to you siya ni Senator Raffy Tulfo. So ngayon, mga kababayan, na ito, panoorin po natin. Mr. President, point of order. Yes, Senator Raffy. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Mr. President, in the past few weeks, I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. Dito pa lang makikita nyo kung anong ugali na meron itong si Alan Peter Cayetano. Talagang pinipersonal niya yung mga nangyayaring hindi maganda, mga kababayan, dito po sa Senado, lalo na kapag may kaaway siya, may kagalit siya, mga kababayan, or di kaya naman natatalo sa argumento itong si Alan Peter Cayetano, siniseryoso po niya at idinadamay po niya ano po yung trabaho sa Senado na dapat ay makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ganyan ang ugali ni Alan Peter Cayetano na gumagamit ng salita ng Diyos. Mas inuuna, mga kababayan, yung sarili niya kaysa po sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sa totoo lang, mahalaga po itong komite na pinag-uusapan dito, mga kababayan, kasi ito yung komite na talagang pumoprotekta, sinisigurado na maayos yung kalagayan ng mga kababayang OFW po natin. Sa madalit salita, ito yung komite ano po na nakatuon sa mga kababayang OFW po natin. Pero dahil nga dito kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan, mukhang napaparalisado or hindi tawag dito napipigilan yung pagpapatuloy, mga kababayan, dahil nga dito kay Alan Peter Cayetano. So ngayon, ito, tuloy pa natin. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. So ibig sabihin, makasarili talaga etong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, porket nakakabardagulan niya, porket hindi niya nakakasundo itong kapatid ni Senator Raffy Tulfo na si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, masyado po niya pinay-personal. At kahit yung trabaho, talagang idinadamay po niya. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, wala naman talagang ibang ginagawa itong si Alan Peter Cayetano kung hindi mag-FB Live na mag-FB Live. Biruin niyo, may pagkakataon na minsan absent po siya. Actually, hindi nga minsan malimit nakikita natin absent itong si Alan Peter Cayetano. Ngayon, mapapansin natin na puro nagla-live lang siya. Live lang siya ng live, mga kababayan. Sa kanyang Facebook, daig niya pa ang vlogger. Mukha nga hindi siya senador Mukha nga kinakarer na niya, mga kababayan, yung pagiging vlogger kaysa pagiging senador. Kaya kahit pati yung trabaho, mga kababayan, ng isang senator at yung trabaho ng mga kasamahan niyang senator ay nadadamay na dahil po sa kanyang pagiging sa kanyang pagiging makasarili. Ano po ngayon, tuloy pa natin. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po
yung mga LEDAC bills Oh. sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. O, sabi ng isa nating supporter, sabi ni Ma'am Amira Donato, nagyayabang si Alan Cayetano bastos. May kinakatakutan na baka nabisto na ang sikreto. Ang sikreto niya na ayaw malaman Alamar Culeta na sinungaling. Kaya nga po kasi tingnan nyo naman mga kababayan, parang ang dating nga na hostage yung trabaho dito po sa Senado. Yung komite, lalo na yung komite na hawak ni Senator Rafi Tulfo, porket hindi nga lang niya kasundo yung kapatid ni Senator Rafi Tulfo na si Senator Erwin Tulfo at porket napaalis siya bilang Senate President, gusto niya na atang wag gumalaw yung Senado para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin para makagawa ng mga batas na mapapakinabangan ng taong bayan. Yan ba igawain pa ng isang matinong senador na gumagamit paulit-ulit ng salita ng Diyos? Diba? Biruin nyo, mga kababayan, ang hilig niya magbasa ng salita ng Diyos pero tamad naman siya pagdating sa pagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. Oh. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano. Eto, to the rescue yung ate, mga kababayan. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyang may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope. Sabi niya, pahingal-hingal pa. Pwede niyo naman akong tanungin. Dahil kapatid ako ni Cayetano. Huwag na tayo magdrama pa dito ng pa-hostage. Hindi tayo ganito dito. Ano yung mga pag-iyak-iyak mo? Diba? Ano yung mga pag-iyak-iyak mo sa Senado? Ano yung mga pahingal-hingal mo dyan sa Senado? Yan ba ay gawain ng isang matinong senador? Senator Marcoleta, would you Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing staff. Yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin. Nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing. Anong tawag nyo dyan? Hindi ba drama yan? Hindi ba drama yan, mga kababayan? Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But hindi ba drama yan, mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, sapul na sapul dito si Pia Cayetano kay Senator Rafi Tulfo. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kung meron mang pinakamadrama dito po sa Senado, walang iba yan kung hindi yung mga kaalyado ng Vice Presidente natin na bangag. Ano po na si Sara Duterte, itong sina Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Amy Marcos, yan yung mga ano dyan, mga magagaling gumawa ng drama sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. That you don't set a precedent kasi I don't know
the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. Yan. Tingnan nyo, pahiya si Pia Cayetano dito. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Pareho naman pong majority. Sapol ba? Sapol. Kasi yung pinakamadrama dyan talaga sa totoo lang. Yung pinakamadrama na ha. Kanina yung mga madadrama lang nakaalyado ni Sara. Ngayon yung pinakamadrama talaga dyan mga kababayan, yung magkapatid na Cayetano. Halos nauubos ang oras ng Senado dahil po sa walang kakwenta-kwentang mga pagdadrama nila dyan. And minority gusto ng mag-focus sa trabaho. Yeah. At kanina ho, natapos na ho natin yung anti-hospital detention na Okay, kita nyo, naback to you ba? Naback to you. Sapol na sapol. Kasi nga naman, sinasabi ni Pia Cayetano, napakatagal daw po niya dyan sa Senado. 16 years. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Wala daw siyang nakitang kahit na anong drama. Ano yung ginawa niya? O kung wala siyang nakitang kahit na anong drama, ano yung ginawa nila magkapatid dyan? Di ba puro drama? Nagkaroon pa nga ng habulan sa hagdan dahil sa kaganida nila, sa kapangyarihan. Maganda po yung debate at pag-amenda at naniniwala po ako na mabubuo na rin natin itong mga committees natin sa pamamagitan ng coordination between yours truly and the majority leader. Yeah, Mr. President, we'll just both reach out to our dear friend, Yes. the Minority Floor Leader. He hasn't been feeling well, so let's give him. We'll reach out to him. We'll reach out to him, and by tomorrow we can settle this issue and elect already the members of the minority. Correct. At least I can guarantee and say that Senator Amy is on all those committees. As being Deputy Minority Floor Leader, she's in all those committees. At Yeah, we just have to masipag po elect yan si the other Senator members. Amy. Opo. Ay, speaking of Amy, mga kababayan, balita ko, sinusukan na ng mga DD-shit Kasi may nakita akong post dito na asan ba yun? Maya, tapusin muna natin to. So don't worry, Mr. President. We'll reach out to our dear Minority Floor Leader, and I'm sure by tomorrow we can settle this all, and we'll start electing members to be able to sign the committee reports. Yeah, We because- guarantee all our members, both in the majority and the Yes, minority. because we cannot sign the committee reports without completing the committee memberships, as well as the BICAM and the ratification without completing the membership. So it's really important that we should complete that as soon as possible. Ayan Kita nyo, sapul na sapul si Pia Cayetano doon. Kaya nga sabi dito ni Attorney Jess or ni Attorney Jesus Palsis, ito, piyakin or iyakin mga kababayan Cayetano. Huwag ho kayo magdrama ng pa-hostage. Hindi tayo ganito rito. Senator Raffy Tulfo, never po ako nagdrama dito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna sa salamin bago magsalita. Mic drop, Savage King. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sapul na sapul talaga. Pahiya talaga ng matindi. Si Pia Cayetano. Kasi yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo, ano yun? Sampal ng katotohanan yun mga kababayan sa kanilang magkapatid. Kasi sila lang naman talaga ang paepal dyan at masyadong madrama. Sorry sinasabi ko lang yung totoo. Sila lang yung paepal dyan at masyadong madrama. Ano po dyan po sa Senado. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, pagka sila na nagsasalitang magkapatid, kita nyo, tingnan nyo yung mga nanonood dati mga kababayang Pilipino, lalo na sa mainstream,
bumababa yung bilang ng viewers count kasi nga naiirita na sa boses nilang magkapatid at yung mga drama po nila. Hindi na po kasi talaga nakakatuwa, mga kababayan. Ano po? So ngayon, sa pulsya, dito po kay Senator Rapi Tulfo dahil nga, kung meron man madrama sa Senado, yun ay walang iba kung hindi itong magkapatid na Cayetano. So ngayon, mga kababayan, yung sinasabi ko kanina, nasan ba yun? Yan. Yung sinasabi ko kanina about dito kay about dito kay Amy Marcos na isinusuka na. Kasi may nakita akong post na tila sinusuka na si Amy Marcos nitong mga DD shit, mga kababayan. Si Amy Marcos daw ang nanglaglag kay Bato. Sabi nila, mga kababayan, ewan ko lang kung gaano katotoo yun. Ba't wala tayong makita? Pero kung wala naman dyan, hanapin na lang natin. Yan. Asan ba yun? Amy Marcos. Grabe daw, nilaglag daw ni Amy. Ito ata Senator yun. Bato de la Rosa, nahuli na daw. Yan ang umuugong na balita. Ay, hindi yan. Ito ata Ay, yun. mga banateros, tayan, may napanood daw. Hindi. Baka dito. Ba, mga banateros, talagang grabe to. Breaking news. Grabe tong balitang to. Wala na, mga banateros. Uy, shoutout kay kay Nasaan yun? Kasi mga kababayan dito, sinisisi nila si Amy Marcos. At si Amy Marcos daw, mga kababayan, yung nanlaglag. Ano po yung nanlaglag daw dito kay Bato de la Rosa. So sa madalit salita, pinapalabas nila dito na si Amy Marcos yung hudas, mga kababayan, dito po sa grupo ng mga DD-shit o yung mga tao na sumusuporta dito po sa mga Duterte. So gaano kaya katotoo na itong si Amy Marcos, mga kababayan, ay isinusuka na ano po ng mga DD-shit. Alam mo, Senator Amy, sayang no? Kung tinulungan mo na lang sana yung kapatid mo na pagandahin ng Pilipinas at hindi ka na sumanib dyan sa mga walang utang na loob na mga kaalyado mo na yan, hindi ka sana binabanata ng taong bayan ngayon. Kaso nga lang yung problema, yung ginawa mo, Senator Amy, talagang hindi talaga katanggap-tanggap dahil ngayon lang nakita ng taong bayan na mas uunahin ng isang ate na kampihan yung mga kalaban ng kanya na kababatang kapatid kaysa ipagtanggol yung kanyang kapatid. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, kung meron mga itsura ng bagong traidor, allegedly, po dito sa ating kasaysayan, walang iba yon kung hindi si Senator Amy kasi tinatraidor niya yung sarili po niyang kapatid. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po doon.